How about expanding their coverages? Imbes na bawasan mo or tanggalan mo ng subsidy, shallow thinking of the budget. Kasi again, paano na lamang yung mga hirap at mga senior citizens at yung mga hindi nakakapag-abot or hindi nakakapag-contribute sa insurance? How about expanding their coverages, upgrading qualities and insurance? Bakit kailangan pang ubusin yung reserves ng subsidiya? I-reserve nga yun. How about expanding the coverage for all Filipinos? Maybe even lower the premiums na binabayaran ng mga manggagawa para kaltasan yung kanilang sahod na napakaliit na nga. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Kung galit kayo sa PhilHealth dahil sa mga katiwalaan na nakikita nyo noong past years at mga kontrobersya nangyayari, palitan nyo yung management. Don't stifle cash reserves na mayroon sila dahil even if you skip this year's